Hi everyone! Welcome po sa aking channel. Ngayon ay titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong 1995, ipinasa ng Kansas ang isang batas na nagsasaad na ang isang taong nagkasala at gumawa ng isang pinagplanuhang krimen ay hindi niya maaaring idahilan na ang kanyang mga aksyon ay sanhi ng sakit sa pag-iisip na naging dahilan upang hindi niya matukoy ang tama sa mali. Ang batas na ito ay naipasa dahil halos lahat ng mga kriminal kapag dinadala sa paglilitis ay susubukan nilang iwasan ng parusa sa pamamagitan ng pag-aangkin na hindi nila kontrolado ang kanilang mga aksyon o hindi nila alam ang kahihinatnan sa kanilang mga ginawa dahil sa isang mental disorder. Ang haligi ng dating masaya at malaking pamilyang Kahler ay sinubukang gamitin ang insanity bilang depensa upang maiwasan ang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Ayon sa istatistika, 1 sa 8 krimen ay ganito ang kadalasan nilang dinadahilan. Si James Craig Kahler ay isinilang noong 1963 sa Weatherford, Texas. Ang kanyang asawang si Karen Kahler ay isinilang sa parehong lungsod noong 1965. Nagkita sila noong unang bahagi ng 1980s bilang mga estudyante sa isang Texas University. Si Craig ay nagtapos sa engineering at si Karen ay isang freshman sa Departamento ng Humanities. Mabilis silang nakahanap ng common ground at hindi nagtagal, doon nagsimula ang kanilang romantikong relasyon. Si Craig ay isang nangungunang estudyante na kilala sa kanyang determinasyon at talento sa engineering. Noong unang bahagi ng 1980s, pagkatapos ng graduation, nagkaroon sila ng isang simpleng kasal na dinaluhan lamang ng mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang kanilang unang supling ay si Emily na ipinanganak noong 1991 na sinundan ni Lauren noong 1993. Nakatira sila sa isang maaliwalas na bahay sa Weatherford at medyo may kaya kumpara sa lokal na pamantayan. Noong 1999, nang magbuntis si Karen sa kanyang ikatlong anak, nakatanggap si Craig ng isang magandang alok na trabaho sa isang malaking kumpanya ng utility sa Weatherford. Ang kanyang promosyon ay kasabay ng pagsilang ng kanilang anak na si Sean. Ang kanyang bagong trabaho ay may mas mataas na kita, kaya bumili si Craig ng isang maluwag na bahay sa pinaka-prehisteryosong tirahan ng lungsod at isang sasakyan ng pamilya. Nanatili si Karen sa bahay at si Craig ang naging pangunahing breadwinner. Ang pamilya ay tila perpektong tingnan. Ang mga anak nilang babae na sina Emily at Lauren ay may talento sa palakasan at musika. Madalas na nakikilahok sa mga kompetisyon sa pag-awit at mga lokal na kaganapan. Si Emily ay mahusay sa paaralan at napunta sa isang prehisteryosong pharmacy college, habang si Lauren ay isang mahusay na estudyante at pinapangarap na pumasok sa isang conservatory upang ituloy ang isang karera sa musika. Si Sean ay isang mabait at mausisa na batang lalaki, interesado sa pneumatics at naghahangad na maging isang arkeologo. Napakalapit niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid na babae. Tinutustusan ni Craig ang kanyang pamilya at si Karen ay ginagawang komportable ang kanilang tahanan. Inaalagaan ng mga bata at nagluluto ng masasarap na pagkain. Aktibo sila sa komunidad, nagsusumikap na mapabuti ang kanilang kapitbahayan. Gayunpaman sa likod ng parang perpektong pamilya ay ang maraming problema na itinatago ng mga miyembro ng pamilya. Noong 2007, inamin ni Karen sa kanyang nakababatang kapatid na si Linda na siya ay nasa sitwasyon ng pagkalito at nerbiyos. Nagrereklamo siya na kinukontrol at sinusubaybayan siya ni Craig sa loob ng maraming taon at palala ng palala ito. Hiniling ni Craig sa kanya ang isang buong accounting ng lahat ng mga paggasta, hindi lamang ang mga pangunahing pagbili, kundi pati na rin ang mga pang-araw-araw na gastos sa bahay, katulad ng mga resibo ng supermarket, data ng transaksyon sa bangko at kailangan niyang sabihin kay Craig kung nasaan siya araw-araw habang nasa trabaho ito. Ang buong pamilyang Kahler ay namumuhay sa isang mahigpit na pamamalakad sa ilalim ng pamamahala ni Craig. Sa pag-uwi niya mula sa trabaho, ang kanyang asawa at mga anak ay kailangang nasa bahay na upang salubungin siya,
matutulog, gigising at kumain sa tamang oras. At kahit na ang intimacy sa pagitan ng mag-asawa ay nakaschedule din. Sa paglipas ng panahon, mas lumala pa ang pagiging demanding ni Craig. Lalo siyang naging mahigpit at makasarili. At ang mga kilos ni Karen ay dapat nasa tamang oras. Nakaramdam ng pagkaalipin si Karen, wala siyang libreng oras para sa kanyang sarili. Ang mga tungkulin at responsibilidad lamang ang kanyang inaatupag. Ang lahat ng hinihingi ng kanyang asawa ay kanyang sinusunod dahil umaasa si Karen na magiging maluwag si Craig sa kanya. Ngunit tila nasisihan si Craig sa kanyang ginagawa at ayaw niyang magbago. Labis na nabalisa si Linda sa revelations ng kanyang kapatid. Siya, tulad ng iba, ang tingin nila kay Craig ay isang perpektong asawa, ama at haligi ng pamilya. Ngunit ito pala ay isang mapang-abusong tao. Gayunpaman, hindi nais ni Karen na masira ang kanyang pamilya. Bukod pa dito, siya at ang kanyang mga anak ay umaasa lang kay Craig. Kaya't nagpasya siyang maghanap ng trabaho na magbibigay sa kanya ng sariling matatag na kita. Si Karen, sa kabila ng kanyang edad at 3 anak, ay nasa magandang hugis pa rin ang kanyang katawan. Dahil sa disiplina niya sa kanyang pagkain at nagsa-jogging ito araw-araw. Nagpa-register siya sa isang local fitness club nang hindi niya pinapaalam sa kanyang asawa, kung saan nagsimula siyang mag-ehersisyo ng maraming oras araw-araw. Pumupunta siya sa gym habang nasa trabaho si Craig. Hindi nagtagal, napansin ng pamunuan ng sports club ang kaakit-akit na fit at masipag na babae. Inalok si Karen na subukan ng sarili bilang fitness instructor na may probationary period. Dahil sa naghahanap si Karen na mapagkakakitaan, tinanggap niya ito dahil iniisip niya na magkakaroon na siya ng sariling pera at sa parehong oras magagawa pa niya ang kanyang gusto. Sa kalaunan ay nalaman nito ni Craig, inaasahan ni Karen ang isang iskandalo at pagbabawalan na siya ng kanyang asawa na pumunta sa gym. Pero ang nakakapagtaka, mahinahon ang naging reaksyon nito. Parang natuwa pa nga siya na nakahanap ng gagawin ng kanyang asawa. Ang tanging kondisyon ni Craig ay kailangang nasa bahay na si Karen sa pag-uwi niya. Magluto ng pagkain at huwag baguhin ang kanilang schedule ng pagtatalik. Para kay Karen, katanggap-tanggap ang kanyang kondisyon. Dahil ngayon mayroon na siyang kalayaang kumilos at may kakayahang tustusan ang sarili niyang mga pangangailangan nang hindi na kinakailangang mga tuwiran sa kanyang asawa. Di nagtagal, nagkaroon ng bagong instructor sa fitness club na nagngangalang Sunrise. Mabilis silang nagkasundo ni Karen at naging magkaibigan. Ang mga babae ay gumugol ng oras ng magkasama sa trabaho araw-araw. Kung minsan ay naglalakad, umiinom ng kape at nag-uusap ng mga seryosong bagay. Hindi nagtagal at naging mas natural ang kanilang pagkakaibigan. Itinatago nila ang kanilang mga damdamin at relasyon sa lahat. Ngunit nagpasya si Karen na kailangan niyang ipagtapat ang lahat sa kanyang asawa. Gumugol siya ng maraming buwan sa pagkahanda para sa pag-amin na ito. Sinusubukang hanapin ang mga tamang salita. Hindi alam kung paano magsisimula at kung ano ang maaaring kahihinatnan. Sa kalaunan ay nasabi niya kay Craig. Bagaman medyo nagugulhan si Craig sa revelasyon ng kanyang asawa, medyo mahinahon siyang tumugon at hindi gumawa ng eksena. Gayunpaman, nang sumunod na araw ay sinabi ni Craig na pumapayag siya sa relasyon ng kanyang asawa kay Sunny, ngunit sa kondisyon na sasali siya sa kanila. Nabigla si Karen sa proposal ng kanyang asawa at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon dito. Gayunpaman, nagkusa si Craig at nagsimulang ligawan si Sunny. Pinapadalhan niya ito ng mga bulaklak at maliliit na regalo. Tila nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang magkakulay ang kanyang intimate life. Sa una ay sumang-ayon ng mga babae sa kanyang panukala, ngunit hindi nagtagal na pagtanto ni Craig na hindi talaga siya welcome sa relasyon ng dalawa. Hindi nagtagal, ang kakaibang love triangle ng tatlo, hiniling ni Craig kay Karen na tapusin na agad ang relasyon nila ni Sunny. Ngunit ipinagpatuloy ni Karen ang pagkikipag-date kay Sunny. Matapos ang halos 2 dekada ng pagsasama, tila handa na si Karen na iwan ang kanyang asawa para sa isang bagong relasyon. Pagkatapos ng mga buwan ng iskandalo, komprontasyon at sakit sa damdamin, nagpasya si Craig na ang pinakamaganda na solusyon upang mailigtas ang kanyang pamilya ay lumipat sa ibang lugar.
Nagsimula siyang maghanap ng bagong trabaho, nagpapasa ng mga resume, at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng posisyon bilang water director para sa isang malaking kumpanya sa Columbia, Missouri, isang lungsod na malapit sa Kansas. Naniniwala si Craig na ang paglipat ng kanyang asawa sa ibang lugar ay magwawakas sa kanyang relasyon kay Sunny at babalik sa normal ang kanilang buhay pamilya. Noong tag-araw ng 2008 ay naging mahirap para sa pamilya dahil ang mga bata ay kailangang lumipat ng paaralan, gumawa ng mga bagong kaibigan, at mag-adjust sa buhay sa isang bagong lungsod. Bagamat mayaman na ang pamilya, halos doble ang sweldo ni Craig sa kanyang bagong posisyon kaysa sa kinita niya sa Weatherford. Gayunpaman, sa mas maraming responsibilidad at mas maraming oras sa trabaho, walang kaalam-alam si Craig na patuloy pa rin na nag-uusap ng regular at nagpapalitan ng tawag at text ang dalawa. Palihim na nagkikita at gumugugol ng ilang oras sa isang hotel sa tabi ng kalsada bago umuwi. Sa oras na yon, alam ni Karen na ang kanyang kasal ay tiyak na ang katapusan. Hindi na niya mahal ang kanyang asawa at ang diborsyo ay ang susunod niyang hakbang. Ang lihim ng dalawa ay nagpatuloy hanggang December ng 2008. Sa bispiras ng bagong taon, ang pamilya Kaller ay bumalik sa kanilang hometown upang bisitahin ang pamilya at mga kaibigan. Nandoon din si Sunny sa party na ito. Si Karen at Sunny ay normal lang naman ang mga kilos ng dalawa noong una. Simpleng palitan ng pagbati at pag-uusap. Gayunpaman, habang ang party ay nagpapatuloy at sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, tila nakalimutan ng dalawa na maraming tao sa kanilang paligid. Ang magkasintahan ay hindi na mapaghihiwalay. Magkahawak kamay, nagpapalitan ng pananabik na tingin at nahuli pa ng ilang bisita na naghahalikan. Hindi lang galit si Craig kundi galit na galit. Dahil siniraan at pinahiya siya ni Karen sa harap ng dose-dose ng mga tao sa kwarto, kaibigan at katrabaho. Gumawa ng eksena si Craig sa party. Sinaway ang kanyang asawa at pinagalitan si Sunny. Pilit na kinaladkad ni Craig si Karen palayo sa party. Habang pauwi, nawalan siya ng kontrol sa sarili. Hinawakan niya ito sa balikat at niyugyug si Karen ng sobrang lakas hanggang sa napunit ang kanyang damit. Pagkatapos ay sinampal niya ito ng malakas dahilan para madapa ito. Pagka-uwi, hindi pa rin humupa ang galit. At pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Karen kay Craig na iiwan niya na to, na sinimulan na niya ang pagproseso sa diborsyo at hiniling ang pangangalaga sa mga bata. Noong una ay sinubukan ni Craig na humingi ng tawad. Nagmamakaawa na panatilihin ang pamilya para sa kapakanan ng mga anak at nakiusap na bigyan pa ang kanilang relasyon ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, nanindigan si Karen sa kanyang desisyon. Pagkatapos ay tinawagan ni Craig ang kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. Nakiusap ito sa kanila na kausapin si Karen at kumbinsihin siyang wag nang ituloy ang diborsyo at manatili na lang sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsisikap, hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Karen na iwanan siya para sumama kay Sunny dahil hindi na daw siya masaya sa kanilang pagsasama. Noong unang bahagi ng tagsibol ng 2009, habang sila ay naninirahan pa rin sa ilalim ng iisang bubong, isa pang pagtatalo ang sumiklab at si Craig ay gumamit ng pisikal na karahasan sa unang pagkakataon mula ng New Year's Eve party. Isinumbong ni Karen si Craig sa pulisya at siya ay inaresto. Gayunpaman sa istasyon, sinabi ni Craig na naghi-hysterical lang ang kanyang asawa. Hinawakan niya lang umano ito ng mahigpit para pakalmahin, kaya ito ang naging sanhi ng mga pasa sa kanyang mga braso. Matapos ang insidenteng ito, hindi na naghintay ng opisyal na diborsyo si Karen. Kinuha niya ang mga bata at umalis. Para kay Craig, ito ay isang matinding dagok, ngunit mas lalo siyang nagalit nang malaman niyang ang kanyang mga anak na babae ay pumanig sa kanilang ina. Sinabi ng mga bata na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngayon lang nila nakita na masaya ang kanilang ina. Para kay Craig, ito ay isang pagtataksil. Samantala, sa kabila ng patuloy na paglilitis para sa kanilang diborsyo, umaasa pa rin si Craig na magbabago ang isip ng kanyang asawa at babalik ito sa kanya. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang selos at sinusundan niya si Karen kahit saan ito magpunta
At kahit ang paglalagay ng hidden camera sa bahay ni Karen ay ginawa na rin ni Craig. Ang lahat ng ginagawa ni Craig ay kailangan ng maraming oras. Kaya noong una ay nag-file lang siya ng vacation leave. At pagkatapos ay dinahilan niya na mayroon siyang sakit. At kalaunan ay lumiliban siya sa trabaho ng walang pasabi. Dahil dito, di nagtagal ay natanggal siya sa trabaho. Matapos mawalan ng trabaho at pinagkukunan ng kita, napilitan si Craig na lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang dahil hindi na niya kayang bayaran ang sariling tahanan. Ngayon na may marami na siyang libreng oras, nagawa niyang i-stalk ang kanyang dating asawa sa buong araw, na humantong sa pagsampa ni Karen sa korte ng restraining order. Noong November 2009 bago ang Thanksgiving, dinala ni Karen ang kanyang mga anak upang bisitahin ang kanyang 89 years old na lola na si Dorothy White sa maliit na bayan ng Burlingame, Kansas upang doon magbakasyon. Noong gabi ng November 29, ang Departamento ng Pulisya ng Gameberling ay nakatanggap ng isang alarma na tawag tungkol sa isang kahina-hinalang van at ang tunog ng mga putok ng baril. Ang mga kapitbahay ni Dorothy ay nagulat na nakakita sila ng isang maliit na truck na huminto sa bahay ng matandang babae. Isang lalaki ang lumabas dito at pumasok sa bahay. Nakarinig umano sila ng mga hiyawan at putok ng baril, ngunit hindi sila sigurado. Pagkatapos ay umalis ang lalaki sa bahay, bumalik sa truck at mabilis na umalis. Hindi ito tinangkang hulihin ng mga kapitbahay dahil sa takot na armado ito. Nang dumating ang mga pulis sa bahay, sinalubong sila ng isang takot na 10 taong gulang na batang lalaki na humihingi ng tulong. Ito ay si Sean Collar na hindi maipaliwanag ang nangyari. Ngunit malinaw sa mga pulis na may nangyaring masama sa loob ng bahay. Nang pumasok ang mga otoridad sa loob, natagpuan nila malapit sa pintuan ang 89 years old na nakahandusay at naliligo sa kanyang sariling dugo. Ang nakakagulat, sa kabila ng 2 tama ng bala ng baril, ay buhay pa rin ng matanda. Sa kusina, natagpuan ng mga pulis ang walang buhay na katawan ng 44 years old na si Karen. Binaril siya sa dibdib at pagkatapos ay sa ulo. Talagang sinigurado ng kanyang dating asawa na hindi na siya mabubuhay. Ang katawan ng kanyang panganay na anak na babae na 18 years old na si Emily ay nakahiga sa pagitan ng dingding at ng sopa. Tila sinubukan niyang magtago mula sa galit na galit niyang ama. Ngunit naabutan siya nito at binawian ng buhay gamit ang 2 bala ng baril. Ang kanyang nakapabatang kapatid na si Lauren ay nakahiga sa isang pool ng dugo, pangalawang palapag na kwarto ng bahay. Buhay pa ito at mahinang nagmamakaawa na iligtas ang kanyang buhay. At paulit-ulit na sinasabi na ginawa ito ng kanyang ama. Agad namang isinugod ang matandang babae at si Lauren sa intensive care unit sa malapit na ospital. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, noong December 1 ng umaga binawian ng buhay si Lauren at pagkalipas ng ilang oras sumunod naman ang kanyang lola. Si Sean ay nasa state of shock ngunit kailangan niyang sumailalim sa interogasyon bilang nag-iisang saksi sa kalunos-lunos na pangyayari. Aniya noong gabing yun ay nasa kusina ang kanyang ina, naghahanda ng hapunan at nilapitan niya ito para humingi ng paborito niyang pie. Biglang bumukas ang pintuan sa likod ng bahay at pumasok ang kanilang ama sa bahay na may dalang baril. Walang sabi-sabi, itinutok ng kanyang ama ang baril sa kanyang ina at binaril ito. Saka lumapit at muling nagpaputok sa pangalawang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, nanigasisyon sa kanyang kinatatayuan. Tumingin sa kanya ang kanyang ama ngunit hindi siya tinutukan ng baril. Napagtanto ni Sean na kailangan niyang tumakbo, kaya tumalon siya sa nakabukas na pintuan sa likod. Tumakbo ang bata patungo sa pangunahing pasukan. Umaasang maaalerto niya ang kanyang lola at ang kanyang mga kapatid na babae at humingi ng tulong. Gayunpaman nang makarating siya, nakarinig siya ng ilang putok ng baril. Sa takot na pumasok sa bahay, nagtago siya sa isang maliit na gusali. Nakarinig pa siya ng ilang putok at naghintay na umalis ang kanyang ama. Si Craig ay agad na inilagay sa listahan ng mga wanted na may babala na siya ay armado at lubhang mapanganib. Samantala, nakatanggap ang pulisya ng isang ulat ng isang humaharurot na truck kung saan nakatulong sa mga pulis para mabilis na matukoy ang direksyon ni Craig. Kaya mabilis siyang naabutan ng mga otoridad. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa kakahuyan at natagpuan ng mga pulis sa loob ang rifle at mga bala.
kasama ang gamot para sa depresyon at anxiety disorder. Hindi naman pumalag si Mr. Caller sa pag-aresto. Tila wala na siyang pakialam. Mukha siyang nalilito at natatakot pa, at matapat na inamin na siya ay armado ng baril at isang kutsilyo ng pangangaso. Ngunit hindi niya nilayo na gamitin ang mga to. Inamin niya rin na gumawa siya ng isang bagay na labag sa batas at alam niya na alam na ito ng mga pulis. Nang siya ay dinala sa istasyon ng pulisya, ganap na inamin ni Craig ang kanyang pagkakasala. Sinabi niya kung paano siya niloko ng kanyang asawa, kung paano siya pinahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan sa isang party, at kung gaano niya gustong maisalba ang kanyang pamilya. Umiiyak si Craig, sinabing hindi niya alam kung paano niya nagawa ang ganoong hakbang. Siguro ay dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa at ng kanyang 2 anak na babae. Nagsimula ang paglilitis kay Craig noong December 2010. Ang nasasakdal ay pinayuhan ng kanyang abogado na si Thomas Henney na bawiin ang kanyang unang pag-amin. Dinahilan nila na ang kanyang aksyon ay sanhi ng sakit sa isip at insanity. Ito ang tanging pagpipilian niya upang maiwasan ang parusang bitay para sa pagkuha niya sa buhay ng 4 na katao. Sinubukan ni Henney na kumbinsihin ang korte na ang kanyang kliyente ay nasa ilalim ng mahirap na psycho-emotional na estado matapos siyang iwan ng kanyang asawa para sa isang kasintahan. At ang kanyang mga anak ay pumanig sa kanilang ina. Nawalan siya ng trabaho at napilitang bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay ang nag-ambag sa kanyang mga ginawa. Sinabi ng abogado ni Craig, hindi alam ng kanyang kliyente kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit sinabi ng hukom, sa ginawa niyang pagbili ng rifle at pagpunta sa bahay ni Dorothy White, kung saan alam niya na naandon ang kanyang buong pamilya, at binaril niya ng 2 beses ang bawat biktima at iniwan niyang buhay si Sean, ay sapat na dahilan upang sabihin na alam ni Craig ang kanyang ginawa sa oras na yon. Noong August 2011, si Craig ay napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang at hinatulan ng parusang bitay. Si Sean na 12 taong gulang noong siya ay tumistigo, sinabi niya sa huling pagdinig na hindi niya hinangad na mabitay ang kanyang ama dahil siya na lamang ang natitirang malapit na kamag-anak nito. Sa kabila ng maraming apela ni Craig at ng kanyang abogado, nananatiling hindi nababago ang hatol. Sa ngayon, si Mr. Caller ay nasa bilangguan pa rin at patuloy na lumalaban upang masuri ang kaso at mabaliktad ang sentensyang bitay. Si Sean naman ay dinala sa kustodiya ng kanyang lola sa ina. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. And as always, keep safe everyone.